course, makakasama natin Of course. ulit ang regular natin every Tuesday, Doc Doc Camille Camille Garcia, our resident morning. clinical psychologist. Good morning. Good morning. Yes, Ayan, okay. pag-uusapan Pag-uusapan natin ngayon ang postpartum depression. Did you have that? I Postpartum? think, pwedeng konti lang, no? Meron, I think konti. Did you? No. No? Ngayon na lang. Hindi. Masyadong post, no? Okay. What is that all about? What is postpartum depression? Una-una, pag sinabi nyo kasing postpartum, para sa babae lang yan. Kasi ang postpartum, pagkatapos manganak. Manganak. Oo, hindi so. Imposible na sasabihin mo na Ang lalaki. ang lalaki ang magkakaroon ng postpartum depression. So, first and foremost, ito nangyayari, first week pa lang ng pagkapanganak na gano'n, merong konting nakikitang mga anxiety, parang nalulungkot, na nakakagulat. Dahil kasi, di ba, pag nanganak ang isang babae, ang iisipin mo, matutuwa. Dahil kasi, syempre, biro mo, nagkaroon ka ng baby, tapos it's a bundle of joy. So, dapat lang na talagang magiging masaya. However, ito nararamdaman yung parang lungkot, merong worries. So, we have to differentiate first kasi alam mo, tatlo yung nangyayari dyan eh. Postpartum depression, postpartum anxiety, or postpartum OCD. Yun yung tatlong pwede mangyari. Kaya hindi mo siya madadiagnose kaagad kung depression lang siya per se, or yung may anxiety, or yung tinatawag na OCD. OCD. Obsessive-compulsive disorder. Oo, pero iba yung, alam mo, pag sinabi kasing postpartum OCD, magugulat at magugulat ka dahil ito yung tipong gustong patayin yung anak. Grabe naman. Kasi akala ko, meron kaming pagka-OC. O, baka naman. Magulo lang yung mga dead Yes. batos. Hindi, Ganyan. parang hindi nila nakayanan yung yung stress sa panganganak. Magugulat ka na ang iisipin nila, parang hindi ko kaya to, ganun. So, I have to. So, nasasaktan nila yung bata or sinasaktan nila yung sarili nila kasi hindi nila kayang i-handle yung situation. That's why. Kasi madaming mga kwentong ganyan. Yes. And that's because hindi nga nila kaya yung bagong buhay or yung responsibility. And of course, pagkatapos nga manganak, di ba, feeling mo, number one, lumaki ka. Di ba? Number two, feeling mo, wala ka ng oras mag-ayos. Di ba? And number three, super pagod ka and then hindi ka na binibigyan ng oras ng, diba, for yourself. Kasi palaging para sa anak mo. Yan, pwede nating tawagin na yun mga postpartum blues parang. Pero kung sakasakaling ma-over siya, ibig sabihin, kasi alam mo yung first 6 weeks ng pagkapanganak mo, dyan pwedeng umatake yung mga clinical disorders na So, tinatawag. which is depression, anxiety, and OCD. OCD. Okay. But the signs are... Pare-parehas. Okay, so pag sinabi natin sa depression, ito yung tipo na biglang nalungkot siya dahil kasi parang ano na mangyayari sa atin? Lalo na kung yung parang, kaya ko bang palakihin ito? Yung mga questions, tama rin sinabi mo, Jackie, yung kumisan parang bumaba yung self-esteem kasi ang taba-taba ko na, ang pangit-pangit ko na, yun lahat tinitignan yun. Tapos and then, it's either mag-overeat ka or mag-loss yung appetite mo. Plus, yung asawa mo or yung mga kaibigan mo na hindi masyadong supportive and respectful. At, ano ba naman, taba-taba mo? Or they say, buntis ka ba? And, diba, kapapanganak mo lang. Yan, kaya nga, pag tinatanong what causes these things, hindi mo pa pwedeng sabihin na talagang na-depress ka lang. Talagang totally affected because of the environment. Yung mga friends mo na talaga kumisa nag-i-stimulate ng ganitong klaseng mga episodes. At the same time, alam mo, kumisan emotionally kung talagang yung na-stress ka na nung time na nagbubuntis ka, tapos meron pang ganito na stress financially, tapos physically. No, so dapat intindihin nyo na hindi pa pwede na dahil lang sa ganito kaya nagkaroon ng postpartum depression or kung ano bang sakit. It's either because marami talagang factors. And then, isa sa mga mahirap na pangyayari is because meron genetic predisposition. Ibig sabihin, parang yung nanay mo, dating nagkaroon din ng ganito, or yung any of the family members, merong mga I see. Parang mami ko naman hindi. Pero natatapos din to, Doc, di ba? Parang mag-last lang siya for a certain time. Like, a few months lang, I think. Supposed to be Umaabot nga. ba ng 1 year? Kaya Sabi niya 6 months? Totoo yan. Kaya nga sinasabi yung first, kaya lang siya ng, supposed to be ito, 6 weeks lang, na dapat
parang kailangan in passing lang. Ngayon, kung sumobra na siya, doon na pwede nating sabihin na, oops, it's a disorder, it's a clinical depression na. Dahil kasi, kung yung sinasabi mong 6 weeks lang, parang postpartum blues lang. Pero it's beyond na meron kang nangyayari na hindi ka na nakakatulog. Tapos, ang nangyayari every time na lalabas ka, parang na-shaken kang ganon. Tapos, pag yung sasabihin mo, ilalabas mo yung gusto mong paliguan yung baby, ayaw mong paliguan dahil kasi sasabihin mo, hindi, malulunod yan. Baka ganun. Huwag niyong pabalinin mo mga ganun. Nagkakaroon na ng ibang mga dimension, yung iyong mga symptoms. Kasi Praning na. Oo, kasi aabot ka na sa punto na kung mamamatay rin lang naman siya doon, di ba mas maigi sabay na kaming mamatay? Di ba nagkakaroon ng mga ganong klase thoughts? Okay. But meron bang gamot para Oo, dyan? bakit ba Can you drink something? Okay, besides the Tsaka fact saan na... nanggagaling talaga to, Doc? Bakit parang Hindi kasi, unang-una, no, alalahanin mo, pag panganak natin, syempre, yung pati hormones affected. So, nagkakaroon tayo talaga ng imbalance. So, we really have to eat right for reasons na kailangan yung hormones na i-replenish natin. At the same time, sabi ko nga sa inyo, dapat maganda yung support group, yung primary support group mo. What if kung single parent ka na, tapos ang primary support group mo, mga kaibigan mo pa, tapos ang iisipin, oh, happy-happy tayo na imbis na sabihin mo na na ang pag-iisipan oh, kailan tayo magpapabinyag, yung mga ganun. Ang iisipin, sige, inuman tayo, ganun. And remember, pag alcohol, lalong madidepress, lalong mag-iisip ng kung ano-anong mga bagay na hindi magaganda. When you said eat healthy, anong klaseng mga pagkain ang dapat kainin right after giving birth? Okay, first, alam niyo, nakakatuwa na isipin na pag nagbe-breastfeed ka, talagang you are also protected na hindi ka magkakaroon ng ganyan. Okay. Dahil kasi unang-una, yung bonding na nakikita doon sa parang mas nare-realize mo kung ano yung responsibilities mo as a mother. Second, the mere fact na yung nandun ka na physically healthy dahil kasi alam niyo naman kung ano yung mga positives na pwedeng mangyari pag nag-breastfeed ka, it is also tantamount to saying na preventive measure siya for depression. Dahil kasi mas madaling nagsi-circulate kung ano man ang meron sa katawan mo na yung nalilinis. Kumbaga sa lahat nagpa-function siya ng maayos. Hindi yung pagkapanganak mo, ayaw mong kumain kasi ang iisipin mo Tataba ka nga. magre-reduce ka. Pangalawa, ang iisipin mo, naku, pagod na pagod ako, hindi ka makatulog. Dapat sasabayan mo nga yung baby mo na pag natulog, sabay ka na ng tulog. Hindi, pag natulog, kailangan maligo. Kaya iniisip, di ba, yung mga dapat pagkapaligo mo ganun, ayos ka talaga yung complete pa rin yung sleep. Kasi iba, di ba, parang sabihin, hindi kaya, gano'n. Pero alam niyo, magagawa ng paraan yun. Alam niyo, Doc, ako when Nala was just 2 months, nagtatrabaho na ako hanggang 12, 1, kasi mga shooting ng commercials before, hanggang ganong oras eh. So, nagtatrabaho ako hanggang 12, 1 a.m. Kasama ko yung anak ko. 2 months. Yeah, breastfeeding and I breastfed for 2 years. Oo, grabe. So, kasama sa trabaho ko. Tapos lakas minsan ng gatas, di ba? Sabi ko, direct, wait lang, ang lakas ng milk. So, yun, actually, magugulat kayo kasi it's one way of na kahit busy mom kayo, you all have the time na maggawa ng ganitong mga klaseng activities with the child. And remember, importante yung bonding eh. Yung sinasabi mo na paghawak mo lang na gano'n, kahit nasabi mo sandali lang, maganda at mahalaga para sa mga bata yan. Kasi they grow very healthy in the sense na nandun yung security, yung kung alam niyo yung mga Freudian stages na gano'n, na-fulfill siya at hindi nagkakaproblema ang mga bata. At the same time, kahit anong klaseng stage ang sabihin mo, psychosocial stages, trust versus mistrust, nandun yung trust kasi nakikita kayo bilang magulang na all the time may protection coming from the parent. Eh what if kung yung sasabihin mo, busy mom ka na aalis ka sa trabaho, you depend on the yaya, how sure are you na ganun ka-knowledgeable yung yaya mo? Well, actually, buta naman, no? So, yung ibang mga opisina, it's already a law. Yes. No? It is? Yes, it's a law. So, wow. kailangan may breastfeeding room or there's a sort of daycare. Like, pwede mo naman dalhin yung yaya and then every now and then, you can go and feed. Siguro let's say, every 2 hours, you can go and feed. You breastfeed. Really? Ganyan. Kailan pa yan? Oh, sorry, maibalag tayo. Kailan pa na law na yan? Which is really nice. Yeah. I think last 2 Bago years lang ago. yan. Parang 2 2 years years na ago. rin.
Kasi ibang mga offices talagang pinapractice na yun. Yes. Kaya pala Kasi- ang mga malls, meron na rin silang breastfeeding Area, yes, yes. Yeah. At kailangan talaga because I Mahig- really believe in breastfeeding. At saka nakakagulat, alam niyo, Mab, yung mga churches din na talagang merong availability na, siyempre sasabihin ganun, ay, may ingay itong mga bata, Yeah. ganun. Tapos may So, soundproof room sila na, yes. tapos and then you can do yung talagang activities na nagbe-breastfeed din and everything. So you can go and you can go to your churches and then dun sa side may place para sa mga That's bata. nice. Oo, totoo yan. Kaya, ang iisipin natin dito, ano ba yung, sino ba yung mas naapektuhan? Kasi merong iba talaga, postpartum blues lang. Kasi, probably they are not really prepared to become a mom. Pero because meron silang mga parents na tutulong sa kanila, may mga kaibigan na sasabi, uy, alam mo, nung time na pinanganak ko si ganito, ganyan-ganyan yung So, more or less, may mga tips kayong nakukuha. Ang hirap yung parang nag-iisa ka lang, tapos ang feeling mo, empty. Ganun. Parang sana kung ang iisipin mo, may mga kaibigan ka na tutulong sa'yo, kahit na sabihin mo, wala yung mga magulang mo, nandun ka agad yung support na parang, ay, napapalakas ako dahil kasi mga kaibigan ko, ang babait, gusto akong tulungan. Yes. Yung kaibigan ko si Myrna, she's the head of our households Singles for Christ. Nagbigay siya ng libro sa akin. Kasi after you give birth, wala ka ng oras, di ba, to do anything. Kaya before that, you already start to read all the baby books yan, so about postpartum depression. But sinabi na naman niya, minsan psychological. Kasi yung iba iniisip nila, pagkatapos ako manganak, magkakaroon ako ng postpartum depression. Ako naman, I was thinking, hindi naman ako nade-depress, so why will I have postpartum depression Exactly. after I give birth? So wala naman, even yung mami ko na naman wala, sister ko na naman wala. Kasi siguro din, wala rin silang genetic Predisposition. Yes. predisposition. But can I also say, sa mga asawa, no, please support your wives. Do not say things like, ang taba-taba mo na, or when are you gonna lose weight, no? Yeah. Gusto ko sana, yung mga lalaki, not one TLC. day. One day in their life, they will give birth, they will get their period, lahat. They will breastfeed lahat, para masubukan naman nila, and they'll understand their wives more. Yan. Totoo Doc, yun. Oo. Ano pong message niyo sa ating mga mommies na ngayon nakaka-experience ng postpartum depression? Okay, first they should realize na itong depression nito, nangyayari lang siya, parang passing lang. Kasi kung... So dumadaan dumadaan lang. talaga. Phase. Na, kahit sabihin Mga mo... 6 weeks lang, ha? Parang, Phase. merong mga pagkakataon na it's an adjustment period lang dapat. So, hindi mo sasabihin na yung, bakit siya walang postpartum depression? Bakit ako nagkaroon ganito? Even na sinasabi mo na hindi mo nakita yung depression, more or less, nagkaroon ng 6 weeks adjustment period itong kaibigan mo. So, bakit siya nakasurvive ng ganun? Kasi nga lahat ng tao pwedeng makasurvive dyan sa postpartum blues na yan. All you have to do is think about it na nakaka-stress ba talaga magkaroon ng anak? Kasi kung ang iisipin mo na ang pag-aanak ay it's a miracle, it's an angel na dumating sa buhay mo, hindi ka mag-iisip na kaguluhan or stress Yes. yun eh. Or, So, ito naman ang binigay sa akin. Oo. Hiningi ko to. So, bakit mo sasabihin na rejected ka agad itong baby nito? Alam naman natin, pag nagkaroon na ng rejection, dito na mag-uumpisa na mga bata, nasa tiyan pa lang, tapos nakikita na masayang-masaya yung nanay, magiging masaya rin yung disposition ng bata. What if kung yung iyakin ka, paglabas, nakikita umiiyak ka pa, magtataka ka ba kung bakit iyakin din yung anak niyo? At siguro, yung mga kaibigan na palaging negative, don't muna entertain those friends. Yes. Oo. Manang wag kayong maghahanap ng kaibigan na, ayan, kasi nag-anak ka na naman, mga ganun. Yes. So, ang hirap yung mga ganun. So, parang have a good disposition, have a good, yung parang sabihin, set of friends. Meron naman A talaga. good set of friends, Good. yes. Makikita at makikita niyo yun. Hindi mo naman sinasabi na porke masungit yan, hindi yan good friend. Makikita at makikita mo yan and magugulat kayo. You'll have a happy life and at the same time, wala yung mga depression na yan. They are simple stress. It's just like saying na pag humawa ka ng baso, sa pag tinanong, hindi naman tinatanong yung half empty, half hindi full. ganun. Gano'ng katagal mo kayang hawakan ng baso? Pare-parehas nating hawak yung baso na yan. Tapos ngayon, kung ang tingin natin, sa sobrang 2 oras na pabigat ng pabigat yan, ay doon na nagkakaroon ng stress. Pare-parehas lang tayo may hawak ng stress eh. It's up to you how you will handle that stress. Nice. Kasi isa lang yung baso na yan na pare-parehas ang laman. Ang dami nating natutunan, Thank you, Doc. Dr. Thank you so Camille. much. Yes. Yan. Pero
partner, bago tayo magpaalam, gusto ko na sabihin, ako din nagkaroon ng postpartum depression. Pero look at Nalan right now. She's very happy. And ako, parang okay naman ako. How long did yours last? How long did yours A last? while. It's a while. Tsaka nagtatrabaho ako, Oo. ang mahirap. Pero nakasurvive ako. Yun lang. So, if I was able to do it, kayo din na Yes. naka-experience ng postpartum, magagawa nyo rin po yun. Yun. That's it, partner. Thank you so much, Doc. Continue Ay, with your sandali. work. Yes. Baka meron kang gustong pasalamatan, Doc. Mga sponsors mo, Doc. Hindi. Ay, sorry ha, nakalimutan ko talaga yung longganisa sa next it's time. okay, it's okay. Kasi dumating na. Saan po nila Kasi kayo sinabi na- makukontak? Okay, we have the Clinic of the Holy Spirit. It's 721-7180, 721-4798. And I'm working on a certain program kasi gusto ko talaga itong advocacy na to na about yung mga crisis intervention for teenagers. Okay. Especially yung mga nabubuli at saka yung talaga nagkakaroon ng psychological problem because of being abused by parents. Pag-uusapan natin yan Ayun. next time, Doc. Okay, thank you Yes, so thank you much. very much again, Doc.